sama-sama tayong magiging saksi. May nadiskubre ang COMELEC na bago umanong kalakaran para makapagparami ng mga botante sa ilang lugar at ginagamit umano rito ang barangay certificate. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Level up na flying voters. Ganyan tinawag ng COMELEC ang kinababahala nilang bago umanong galawan kaugnay sa election 2025. Parang ginawa po natin na flying voters upgraded. Ang nangyari, upgraded because kinover sa pamamagitan ng isang lehitimong dokumento. Ang lehitimong dokumentong tinutukoy ay ang barangay certificate na nagpapatunay na ang isang residente ay nakatira sa isang lugar. Marami raw kasi sa mga nagparehistro ay mga transferee o mga botanteng nagpalipat sa ibang lugar gamit ang barangay certificate. Paano ko ang ginagawang strategy ngayon ng mga politiko ay naghihiraman ng mga botante. O total, wala akong kalaban dito. O di pahiram ko muna sa mga, siguro mga 2,000, pahiram ko muna sa malaking tulong. Pag kailangan ko na, balik mo na lang. For example, in one place, halos 34,000 ang in-increase. Hindi po usual yun, that's unusual. Pag ganun kalalaki ang increase, that's enough to elect a mayor. That's even enough to elect a congressman. Iniimbestigahan na raw ng COMELEC ang ilang lugar matapos makatanggap ng mga ulat ng paglobo ng bilang ng botante. Nitong Miyerkules, naghain ng disqualification case ang komisyon laban sa isang barangay chairman sa Cagayan de Oro City dahil sa anilay mapanlinlang umanong pag-i-issue ng barangay certificate pati sa mga hindi naman residente ng nasasakupan niyang barangay para makapagparehistro sila bilang mga botante ng nasabing barangay. Pinabulaanan ng barangay chairman ang mga alegasyon. Sabi niya sa GMA News Online, hindi raw siya gumamit ng mapanlinlang ng pamamaraan para hikayatin o puwersahin ng mga residente na magparehistro para makaboto. Ang pagdami raw ng mga botante sa kanilang barangay ay tugon lamang ng publiko sa panawagan ng COMELEC at iba pang ahensya na makibahagi sa eleksyon. Kamakailan lang, inireklamo ng isang senador ang umunay paglobo rin ng bilang ng botante sa San Juan City. Tinitingnan na raw ito ng COMELEC. Magsasagawa rin daw sila ng preliminary investigation at patatawag ang mga punong barangay. Pwede raw silang maharap sa kasong kriminal. Makikipag-ugnayan din ang komisyon sa Department of Interior and Local Government para naman sa posibleng kasong administratibo. Sagot ni DILG Secretary John Vic Remulla, pwede nilang imbestigahan ang bagay na ito. Sa pamamagitan ng Automated Fingerprint Identification System, may na-monitor din daw ang COMELEC na may doble o higit pang bilang ng registration. Kahit may nakita na ganun kadami, tatanggalin po doon ay kalahati. Yung pinaka-oldest registration po nila ang matitira sapagkat ang karapatang bumoto ay ginagarantiya mismo ng saligang batas at ang COMELEC ay walang kapangyarihan naman na basta na lang magpatanggal ng pangalan sa listahan. Sa huling tala ng COMELEC, mahigit 68 million ang rehistradong botante sa 2025 national and local elections at sa Bangsamoro elections. Kung may paglobo ang botante ng ilang lugar sa bansa, hindi raw masaya ang COMELEC na sa abroad, 1.2 million lang ang nagparehistro. Napakababa. Siguro nga dahil midterm elections, kalimitan kaya naman tumataas ay kapag presidential and vice presidential elections. So asahan natin tataas yan sa 2028. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Aksela ng panahon ng impeachment. Sinabi po yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa nag-leak na text message niya na wag na raw maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Chino Gaston. Nag-leak ang isang text message na galing umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad dito na kapag isasaalang-alang ang lahat ng bagay, hindi importante si Vice President Sara Duterte. Kaya wag daw maghain ng impeachment complaints dahil makakaabala ito sa tunay na trabaho ng governance. Ang pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Pagkumpirma ng Pangulo, totoo ang mensahe. Well, it was actually private communication but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Ayon sa Pangulo, aksaya lang sa panahon ng gobyerno kung maglulunsad ng impeachment complaint. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time and for what? For nothing. For nothing.
none of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Pero ang Makabayan Black kinundena ang pahayag ng Pangulo na pagpapakita raw ng weak leadership. Sabay sabing di dapat diktahan ng Malacanang ang Kongreso kung paano gagawin ang mandato nito para mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sabi pa ng Makabayan Black, naghahanda na sila para sa impeachment dahil kailangan umanong managot ng bise sa usapin ng confidential funds at iba pa umanong anomalya. Pero giit ni na Senior Deputy Speakers Aurelio Gonzales at JJ Suarez at ni House Majority Leader Manix Dalipe, wala sa agenda ng Kamara ang impeachment proceedings. Ngayon naman, inaasahan ng National Bureau of Investigation ang pagharap sana ni Vice President Duterte sa kanilang tanggapan sa Pasay City, kaugnay ng mga pahayag niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero no-show ang bise. Ang dumating, kanyang abogado na may bitbit na sulat. Nakasaad dito ang paliwanag kung bakit di nakadalo ang pangalawang Pangulo at ilang request sa NBI. She will be attending to office matters requiring her urgent attention as a consequence of the ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability Inquiry into the office of the Vice President. Meron siyang request, a clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. Yun pong pagbibigay namin ng possible question ay pinag-uusapan pa nga namin. Nauna nang sinabi ng bise na di siya makakapunta sa NBI dahil kasabay nito ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pero kinansilan ng komite ang pagdinig para magbigay daan sa NBI. Yung pagka-cancel ng House yesterday came in late daw. Late na yan na natanggap. So, she is not ready for the NBI investigation. Iniurong ng NBI sa December 11 ang pagpapaharap kay VP Duterte. Meron ding iba pang ipasasampina. Kabilang dyan ang ilang kasama niya sa Zoom press conference. Binigyan diin ng NBI na magiging patas ang kanilang investigasyon. Pero sakaling muling hindi makarating ang bise, dumating ang December 11, wala man lang pinadalang request for extension for valid reason, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. ang di pagharap ni VP Duterte sa NBI binatikos ng Vice Chairman ng House Committee. Imposible ngang hindi alam ng Office of the Vice President, no, yung cancellation na nangyari kahapon. This is another palusot. Dito natin nakikita na pag ikaw ba makapangyarihan at mayaman, hindi ka na kailangang humarap. Ganito rin ang sabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, hindi raw leadership ang ipinakita ng bise, kundi pagiging arogante. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng NBI at ni VP Duterte kaugnay nito. Pero sa isang video message ngayong araw, nagpasalamat ang bise sa mga tumutulong sa mga tauhan ng OVP na apektado ng anyay krisis sa kanyang tanggapan. Makatutulong daw ang kanilang suporta para mapagtuunan niya ng pansin ang ibang aktibidad ng OVP gaya ng Thanksgiving at pagpaplano para sa 2025. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Sa gitna ng hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, nauna nang sinabi ni VP Duterte na umabot na sa point of no return ang kanilang relasyon. Para naman sa Pangulo, Never say never. para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Bukod po kay Neri Naig, isa pang celebrity ang dawit sa mga kaso kaugnay sa pag-invest sa Dermacare. Sa abogado naman nagreklamo halos 90 million pesos ang na-invest ng mga complainant. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang mga kasong kinakaharap ngayon ni Neri Naig nag-ugat sa panghihikayat umano ng Dermacare na mag-invest ang mga kliyente nito kahit na hindi otorisado ang kumpanya na mag-solicit ng investment dahil hindi sila rehistrado at wala rin silang lisensyang magbenta ng securities. Ayon sa abogado ng mga complainant, halos 90 million pesos ang na-invest sa Dermacare
dahil sa tiwala nila kay Miranda at sa mga tulad niyang endorser. Sa ilalim din ng franchise agreement, may guaranteed return na 12.6% kada quarter sa loob ng 5 taon, hindi pa kasama dyan ang discount sa services ng clinic. 2023 na magtalbugan ng mga cheque ng Dermacare nang maglabas ng abiso ang Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya. Nakita namin sa Beyond Skincare na nakita namin yung kanyang franchise agreement. Yan. Hindi, sabi namin, security stop. It is an investment contract. So we warned the public. October 2020, naging franchisee at endorser si Naig ng Dermacare. Pero pagdating ng September 1, 2023, sinabi ni Neri sa isang post na wala na siyang kinalaman sa kumpanya. Pero ayon sa abogado ng mga biktima, kasama po siya sa mga kinasuhan namin as endorser. Gawa po siya sa mga dahilan, sabi ng aking mga kliyente, kung bakit po sila ay lalong nagtiwala sa corporation na yon dahil alam po nilang matino naman po yung mga artistang endorser. Sabi rin ng SEC, kahit mga endorser maaaring sumabit. Yung nagbebenta mismo ng securities, yung salesman, yung broker, yung endorser, kailangan registered. Sa ngayon ay nananatili si Naig sa Pasay City Jail Female Dormitory. Habang nakapending naman ang kaso ng SEC sa Dermacare sa Department of Justice. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare at ni Naig. Bukod kay Naig, may isa pang celebrity na kasama sa kasong syndicated estafa at paglabag sa Securities Regulation Code kaugnay sa pag-invest sa Dermacare. Ayon sa abogado ng mga complainant, isa ring endorser ang hindi pinangalan ng artista. Kinasuhan po namin, ma'am, ay lahat po ng board of directors nila doon sa Dermacare Corporation na yon. Lahat po ng mga endorsers. Siguraduhin po sana natin na yung ini-endorse nating produkto or corporation or services ay legitimate po. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, 26 na araw na lang, Pasko na. At nagliwanag po ang Pasig River at iba pang atraksyon sa Manila, ngayong pinailawan ang iba't ibang landmark sa lungsod. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie! Pia, damang-dama na ang magic ng Pasko dito nga sa lungsod ng Maynila dahil yan sa pagpapailaw sa mga gusali at historical landmarks sa lungsod. Mas pinakulay ng mga tugtog pang Pasko ang pagpapailaw sa Christmas tree na nakapwesto sa esplanade sa tabi ng Pasig River. Tuwang-tuwa nga yung mga inabutan naming namamasyal ngayong gabi rito. Animoy nasa ibang bansa raw sila. Maganda po. Malaking pagbabago po dito sa sa pasyalan ngayon. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa po siya. Opo. Ano po pinakagusto niyo dito? Ito pong pag-ilaw sa Christmas tree. Sa ganda raw ng mga palamuting pampasko, limot sandali ang mga problema. Ang ganda talaga, ang ganda. Opo, para na sa ibang bansa na. Malapit na. Malapit na sana all. Ano po gagawin niyo sa bonus pagkatanggap? Pamigay sa pamilya. Ano ba nilook forward mo sa Christmas? Talo-talo po kami mga family ko po. Sobrang ganda. First time namin pumunta rito. Kamusta po yung mga kids? Ito, masaya sila at saka enjoy ang mga bata. Nakakaganang loob. Dagdag sa atraksyon sa esplanade ang mga naka-costume na pinipilahan para magpa-picture. Ilang Tiangge stall rin ang makikita rito na may samot-saring paninda. Sakaling magutom sa pamamasyang, no problem dahil maraming food stalls. Kasabay ng pagpapailaw sa esplanade, pinailawan din ang higanteng Christmas tree sa tapat ng Manila City Hall. Hudyat daw yan ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Kapitolyo ng bansa. Bukod sa Christmas tree, nagbibigay aliw rin ang katabing dancing fountain. Mula sa himpapawid, kita ang maliwanag at makulay na Christmas decorations sa paligid ng Manila City Hall. Ang makasaysayang Metropolitan Theater muli ring nagningning. Pinailawan ang mga gusali at pader sa Intramuros at National Museum. Inilawan na rin ang mga parol sa mga pangunahing kalsada ng lungsod.
Pia, nakakapagbigay saya raw ang pagpapailaw sa mga Christmas decoration sa pangunahing kalsada dito nga sa lungsod ng Maynila. Napapawi raw ang lungkot at bigat ng dinadala. Pwedeng ma-enjoy ng ating mga kapuso ang pagpasyal dito nga sa may Esplanade, dito nga malapit sa Maynila hanggang hating gabi. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Kasama ng dental services sa healthcare benefit package ng PhilHealth. Kabilang po dito ang mouth examination o oral screening, dental prophylaxis o pagpapalinis, fluoride varnish application, fissure sealants o pasta, ang Class B procedures, emergency tooth extractions at dental consultations. Inaprubahan ng PhilHealth Board ang 1,000 pisong bayad sa bawat pasyente kada taon. Sa una at ikalawang pagbisita ng pasyente, 300 piso ang babayaran nila para sa oral screening, linis ng ngipin at fluoride varnish application. Habang 200 piso naman kada ngipin na kanilang ipabubunot. Nagsimula sa pagmamanifest ng pagiging top-notcher hanggang sa tuluyang makamit ang success. Yan po ang kwentong Tubo, Malamban, Cebu na si Cherry May Cañazares na top 1 sa 2024 Philippine Nursing Licensure Examination. Pinaghandaan daw niya ang pagsusulit pero hindi niya inakala na siya ang mangunguna sa pagsusulit. 92.60% ang nakuha ni Cherry May na nagtapos din bilang magna cum laude sa Cebu Normal University. At ayon kay Cherry May, pinag-iisipan niya kung magpapatuloy sa pangarap na maging doktor. Bukod po sa kanya, masaya at nagpapasalamat din ang kanyang mga kapwa normalite at mga top-notcher. At sa Professional Regulation Commission, may 29,000 mula sa may 34,000 examinees ang pumasa sa nursing licensure exams ngayong Nobyembre. Naisubasta ng artwork na comedian ng isang Italian artist. Ito po yung saging na idinikit sa pader gamit ang duct tape. Nabili po ito sa halagang $6.2 million. US dollars po yan ha, o katumbas na mahigit 360 million pesos na isang negosyanteng may-ari ng cryptocurrency company. Pero ang naka-duct tape na banana, wala na. Dahil kinain na niya ito. Anya mas masarap daw ito kaysa sa ibang mga saging. Huli ang mga kapuso star na kumasa sa trending Suspect Challenge. Ang Widow's War stars na sina Bea Alonzo at Carla Abellana sinagot ang ilang chismis gamit ang trend. Suspect. Tahimik sa set pero maraming suitors. Ay, wala namang suitors. Sana meron, sana marami. Suspect. Single daw pero may dinidate. Ha? Hindi totoo? Hindi rin nagpahuli ang cast ng mga batang riles gaya ni na Rahil Beria at Bruce Roland. Nag-asaran at kulitan naman sina Valine Montenegro at Dasuri Choi. Sumakay din sa trend si Ashley Rivera na napatawa na lang ng may real talk. Suspect, repost ng inner peace, lagi namang galit. Sangkatutak na mga pusa ang housemates ng isang lalaki sa Dagupan City. Habang sa Bacolod may perfect offer ang isang co-working space. Ating saksihan. Nakatutuwa talaga para sa marami ang mag-alaga ng mga pusa. Kaya nga ang iba nakikipaglaro sa mga fur baby sa bahay man o sa kalsada. Mapapawi raw kasi ang pagod sa lambing ng mga cute na hayop. Tulad ng isang co-working space sa Bacolod City na patok ngayon sa mga animal lover. Talagang aliw ang mga estudyante at mga nagtatrabaho dahil sa kanilang special bodies. Ang mga cute na meowing fur babies. Playful lang sila, sir. Stress-free lang din siya, then very catchy, good kitama, sa mga, especially sa mga cat lovers. Karamihan sa mga pusa rito, Maine Coon ang breed na isa sa pinakamalaking domesticated cat sa buong mundo. Bigat man ang Fluffy Kitty. Super friendly naman sila sa mga bisita. Sa Dagupan City naman, isang lalaki ang nag-adapt ng sandamakmak na mga fur baby. Not just 1, not 2, not 3, but 43 na kitty. Actually, pag mag-aalaga ka ng pusa, talagang
nakakapagod and at the same time magastos. Pero at the end of the day, pagkasama ko na sila dito sa cat house, nawawala talaga yung pagod at saka stress ko. Kwento ni Ruel, 2017 nang magsimula siya sa pag-rescue ng mga pusa. Pangarap daw kasi talaga niyang maging veterinaryo mula pa noong bata. Pero medtech ang tinapos niyang kurso, alinsunod na rin sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, di nawala ang pagmamalasakit niya sa mga pusa na inaalagaan niya sa kanyang bahay at pinagawan pa ng cat house. Kahit marami, kabisado pa rin niya ang kanilang pangalan. Inky, Tina, Mama Cat Tiger, Muning, Black, Joey galing sa Mount Zion. Aniya, umaabot sa 20,000 piso kada buwan ang gasto sa pagkain at pangangailangan ng kanyang mga alaga. Suportado naman ng kanyang mga kaanak ang kanyang advokasya. Kahit nga sa kanyang birthday, di para sa mga kaibigan, kundi para sa mga pusa ang kanyang blowout. Para kay Ruel, lifelong commitment ang mag-alaga ng mga hayop. Kaya paalala niya sa kanyang kapwa fur parents. Sa mga may alagang cats and dogs and kahit anong animals pa yan, alagaan sana, huwag inaabandona, huwag itinatapon kung saan-saan. Especially pag yung mga pusa maliliit pa kasi hindi sila magsusurvive, hindi nila kaya yung sarili nila. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kangher para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.